Hello Koshi, for today's video, ayan, alam nyo ba kung ano to? Yung itsura niya, akala nila chicken feet, pero sa totoo lasa talaga siyang chicken. At gusto nyo bang malaman kung ano to? Panoorin nyo! At ito nga, dito tayo mangunguha ng ating lulutuin for today. So, nakita nyo ba tong kamyas na to? Ang lalaki na. So, i-harvest ko na din to. At lalagay natin to sa sinigang. So, ayan, magsisigang kasi din ako. Ganyan siya kalalaki. O, diba? Hinog na at malalaki na. So, pwedeng-pwede na to. Sakto na to yung karami niya. At tingnan nyo, may nalaglag pa. Sayang, diba? Ayan, sayang. So, kunin na natin at gamitin na natin. At bukod dyan, meron din akong guava o bayabas. Yung mahilig sa bayabas dyan, natural vitamin C. Pwede na rin itong kunin. Kaya nakakatuwa, pag may tanimang kapitbahay, meron tayong aanihin. Pero, for today's video, ayan, nakikita nyo yung puso. Ang daming bunga ng saging namin dito. So, ito ay pangalawang harvest. At ito ngayon ang gagawin nating ulam, pero ibang klase, di ba? Ito siya, ayan. Yung banana blossom lang, yung kukunin natin, o yung bulaklak ng saging. Di ba common sa atin na ginagamit natin to sa pork humba or kaya sa paksiw na pata, ayan. Pero ngayon, iba naman ang gagawin natin. Gagawin natin siyang crispy banana blossom. So parang french fries yung dating, mga ganon. Pero, syempre, pang ulam. So, ang ginagawa ko ngayon, tinatanggal ko lang yung pinaka blossom dito sa ating puso. So, hanggang dun lang sa hanggang dito na lang siguro kasi pwede pa natin maggamit sa ibang ulam yung dulo nito eh. So, hindi na ma-open. Sayang naman kung i-open pa natin masyado. So, tama na rin tong nakuha natin. Marami na rin to mamaya. Ayan, di isa-isa yan. Tapos, ayan, i-remove lang natin din yung matigas na nasa gitna niya. Na kung tawagin ay posporo. Posporo tawag namin dyan. Ayan, tatanggalin lang natin yung matigas na yan lahat dito sa gitna. Nakita nyo ba? Di ba mukha siyang posporo? Yan ang tawag namin kasi yung pinaka-ulo din niya. Ayan, tapos pagkatapos yan, binabad ko lang din siya sa konting water na may asin. So, binabad. Ng mga ilang oras lang. Ito na yung magiging itsura niyan. Ayan. Tapos, diniray ko lang ng konti. Then, after nyan, ang next natin gagawin dyan ay, ito, kumuha ko ng isang bowl. So, kailangan lang natin ng, syempre, isang itlog. At, ito yung itlog ko. Diba? Kakaiba yung shape. Tapos, breading mix, any brand will do. Tapos, flour. Ayan. All-purpose flour or mas maganda rin cornstarch. Yun, mas okay yun. So, ayan, hinugasan ko na tong kakaibang shape na egg para may mahulog man na shell, at least malinis. So, simulan na natin. Ayan, isang itlog lang yung ginamit ko rito. Ay, naku. O, diba? Sumablay pa. Talagang nag-crack yung egg. Anyway, ayan ang kinalabasan niya. Inuna ko yung egg, tapos bago ko nilagay itong flour. Flour muna yung sinunod ko. All-purpose flour or cornstarch ang mas maganda kasi yung cornstarch, nakakapagpa-crispy talaga yon pagka cornstarch ang gagamitin nyo. Tapos, ito, nilagay ko na rin yung breading. So, ito yung usually na breading na nilalagay ko kasi meron na siyang 11 kind of spices. So, alam nyo na yon, hindi ko na iaano kung anong brand yon. Siyempre, hindi sponsor. Tapos, ayan, naging ganyan itsura. Nilagdagan ko ng tubig para hanggang maging malapot siya or hanggang makuha natin yung tamang consistency ng ating mixture na pag dinip natin yung ating banana blossom ay didikit siya. Yon, hindi naman watery. Basta tansyahin nyo na lang. Diba? Kasi ito yung ating tinatawag na batter. Yan. Diba kasi yung iba, usually ginagawa, dip muna sa batter, tapos lahat ipapagulong pa sa flour or sa cornstarch bago nila ipapry. Pero wala na tayong mga ganun-ganon kasi maraming mahabang proseso pa. Ito lang, ayan, para ka lang din mag-fried chicken. Ayan. Ganito rin ang ginagawa ko, mixture para nagpa-fried chicken ako. So, pag okay na sa inyo yung consistency niya or lapot, ilagay na natin yung ating puso ng saging. So, ganyan lang siya.
Yan, hahaluin lang dyan. So, magpapainit tayo ng kawali. Ito na. Ito na natin siya ipa-fry. Mas maganda kung deep fry, pero yun nga, syempre tipid-tipid sa mantika. Mahal ngayon. So, ganyan ang ginawa ko. Tiyaga lang. Medyo challenging lang kasi maliliit siya, 'di ba? You know, yung puso ng saging. Pero tingnan niyo, ang ganda na itsura. Mapagkakamalan niyo siyang kikiam. Akala nga nila kikiam. Tapos pinost ko nga rin to sa aking Facebook page. Akala nila chicken feet. Oh, 'di ba? Kasi nga yung ang ganda nung pagkakagawa natin ng ng butter. Tapos bukod doon, ayan, hindi mo talaga mahahalata na bulaklak ng saging pala to. O, 'di ba? Hindi usual na ginagawa, pero ayan, nagagawa ng paraan. Iba talaga tayong mga Pinoy no? Very creative talaga tayo Yung mga pagkain na minsan akala mo hindi na gagawa na ganito or ganyang klase ng mga dishes, pero sa atin may paraan na nagagawan pa rin. So, ayan, di-drain lang natin pag nag-golden brown na siya. Ayan, both side golden brown. Then, drain natin, syempre. So, ayan, ang ganda na itsura, no? Pag ganito yung itsura, mukha talaga siyang kikiam pag titignan mo. Sa picture lang siguro mukhang chicken feet, pero mas mukhang kikiam siya. Batch naman tayo. Syempre, yung pagluluto, hanggang maubos yung mixture nyo. Since madami-dami yung nagawa natin. O, diba? Ipiprito natin lahat to. So, mga abutin tayo ng mga ilang oras sa pagpiprito. Hindi. Ayan. Yun lang yung proseso na pinakita ko sa inyo. So, paulit-ulitin lang hanggang maubos nyo yung inyong ginawa. Kaya hindi ko na rin inubos lahat yung sa natira natin. So, gagawin naman natin na ibang dish yun, yung naiwan na yun. So, ayan, hango uli para sa pangalawang batch. So, ganyan lang siya, paulit-ulit. And, try nyo talaga. So, ito na yung ating finished product. Ayan na siya. O, diba? Meron na tayong masarap na ulam na hindi mo aakalain. Nakakaiba naman. So, ayan, gumawa lang din ako ng sausawan. Ang ginamit ko ay suka, patis, tapos sugar, and then a little bit of salt na lang. Tsaka sibuyas. Syempre, huwag kalimutan ang sili na tanim ng kapitbahay. Mas masarap. So, yan lang siya. Tapos, sausaw na, kakain na, pwede na uli. And, napakasarap niya talaga. Super crispy. Nakailang tikim ako dito. Kung hindi nga lang namin itong ulamin, naubos ko na ito kakatikim. Anyway, ayan, mura, madaling gawin din. At syempre, ito ang kagandahan pag may mga tanim. Kaya pag may itinanim ang kapitbahay, meron tayong aanihin. Yun lang. God bless! Take a breath, it's summer, summer.